Naku po, hindi pa po tapos ang digmaan ng Russia at ng Ukraine. Pero mukhang madadagdagan ang kaaway ng Russia at yun po ay ang Europe o ang Europa. Handa po makidigma ang Russia laban po sa Europa kung magsisimula daw ng digmaan ang Europa sa Russia. Sa konteksto, panoorin po natin ang bidyong to. Let's do this. Muling sinabi ni Russian President Vladimir Putin na hindi ito pabor na makipagdigma sa Europa. Subalit, handaan niya ang Moscow kung magsisimula ang Europa ng isang giyera. Rosel Feria para sa Balitang Yan. Iginiit ni Russian President Vladimir Putin na ayaw ng Moscow na makipagdigma laban sa Europa. Pero handaan niya ang Russia kung nais ng Europa ng isang direct conflict. Nakita niya yung tono niya, di ba? Alam niya naman po yung nangyari, di ba, between Russia at ng Ukraine. Hindi po ganyan magsalita si Vladimir Putin, di ba, no? Talagang aatakihin niya talaga yung Ukraine noon. Pero bakit dito po sa Europa o sa Europe ay ganun po yung kanyang sinabi? No, na ayaw nila makidigma sa Europa o sa Europe. Pero kung mag-i-insist itong Europe ay papalag sila, di ba? Parang medyo bumahag ng onto yung buntot dito ni Vladimir Putin. Panoorin natin. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа... We are not planning to fight Europe. I have said this 100 times, okay? Вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? But if Europe suddenly decides to wage war against us and start it, we are ready to right now. Ooh, 'di ba? Nakita niyo yung tono niya, 'di ba? Merong mahinahon nung una, 'di ba? Ayaw namin makipagdigma sa Europa. Sinabi ko na yan noon pa, 100 times ko lang sinasabi yan. Pero kung sila magsisimula ay papalag kami. Ganun ang gusto niya sabihin. Medyo tone down po 'yun, no? Kumbaga, pagka nag-umatake yung Europa, no choice. Parang ganun na lang po, no? Ibang-iba po yan sa sinasabi niya noon bago sila nagkaroon ng digmaan dito po sa Ukraine. Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не... There can be no doubt about that. Не Украина. С Украиной мы там действуем... The question is, if Europe starts a war with us, I believe that's very quickly. Uy, grabe. Хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? This is not Ukraine. Это не война в прямом современном смысле. With Ukraine, we act in a surgical, careful way. You understand, right? Kumbaga, alam niyo naman po, di ba, talagang medyo ngayon nag-iingat na po itong si Vladimir Putin pagdating po sa digmaan nila ng Ukraine. Dahil po nagulat siya, di ba? Correct me if I'm wrong po, no? Di ba po, bago sila nagsimula ng digmaan nila ng Ukraine. Correct me if I'm wrong, alam ko nagsabi siya, nagtaning siya. 2 to 3 months lang yata, sinasabi niya, tapos na ang digmaan. Tatalunin nila ang Ukraine. Pero hindi po yun nangyari. Di ba po? Kumbaga, yung yabang niya noon, hindi po niya napanindigan. Dahil hanggang ngayon po, meron pa rin sintigmaan ng Ukraine, di ba? Ibig sabihin po natin, minenos nila yung Ukraine noon. Pero nakita nilang Ukraine, kahit nahirap yung Ukraine, talaga pumalag yung Ukraine. Yung puso ng Ukraine na para ipaglaban yung kanilang bansa, di ba? Talaga pong nandoon. Kaya ngayon, sistematiko na po sila. Sabi niya nga, no? Surgical and careful way na po yung pakikipagdigma nila sa Ukraine. Di ba? Siguro po talaga pong hindi siya makapaniwala na yung nagbigay siya ng taning ay hindi natupad at nakita niya na palag-palag din talaga yung Ukraine, di ba? Puso. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну, it is not war in the full modern sense of the word. И начнет ее, то очень можно произойти очень... If Europe chooses to start a war, the situation can very quickly reach a point where может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. There will be no one left for us to negotiate with. Diba? Yan naman talaga kasi nga pag nagdigmaan na talaga wala nang negosasyon yun eh. Digmaan na talaga. Inakusahan din ni President Putin na walang peace agenda ang Europa at hinahadlangan nito ang mga hakbang na ginagawa ni US President Donald Trump na wakasan ng digmaan sa Ukraine. Ginagawaan niya ito ng Europa sa pamamagitan ng pagmumungkahi na alam naman nilang hindi katanggap-tanggap para sa Moscow at pagkatapos ay aakusahan niya ng Europa na Russia ang may ayaw ng kapayapaan. Well, ako po, no, ito po yung sa kabila lang pumasok sa isip ko ngayon. Di ba po,
yung digmaan ng Russia at ng Ukraine. Ang Russia po ang ayaw ng peace. Sila po yung ayaw. Kasi nga po, di ba, alam niyo naman po yung ginawa ni Zelensky, di ba? Nagpunta pa siya ng White House at napahiya siya doon, pinalaya siya sa White House kasi hindi sila nagkaintindihan ng dialogo, di ba, ni Trump. Pero nagmamakaawa na halos itong si Zelensky para matupad ang pamamagitan o paggitna ng Amerika para magkaroon ng kapayapaan. Dahil nahihirapan na rin po yung Ukraine noon, ayaw rin talaga nila ng digmaan. Pero itong Russia ang ayaw ng peace talks. Bakit ngayon, pagdating dito sa Europa, sinasabi dito ni Vladimir Putin na yung Europa yung nambabaliktad o sila yung ayaw nila na magkaroon ng kapayapaan dyan sa between Russia at ng Ukraine. Diba? Pero ang sinasabi ng Russia, itong si Vladimir Putin talaga ang ayaw. O may iba siyang agenda. Ayaw niya ng kapayapaan. Hindi po natin alam kung sino nagsasabi sa kanya ng totoo, no? Pero meron po kasi talagang record, kumbaga, itong si Vladimir Putin. Siya po ang ayaw ng peace talks noon. Pumapagit na yung Amerika, di ba? Alam niyo yan. Di ba? Halos nagdulumuhod na si Zelensky, talagang ayaw niya ng digmaan. Di ba? Pumunta pa siya ng White House. Pero itong si Vladimir Putin, ayaw niya ng kapayapaan. Tapos ngayon, pagdating dito sa Europa, di ba sinasabi niya? Yung umahad lang daw sa kapayapaan. Itong Europa, di ba? Alam naman po kasi natin itong Europa may tira yan. Di ba? Para nakikita na po natin dito, di ba? Yung sistematikong galaw ng mga komunistang bansang malalakas. Di ba? Kapag alam nilang kaya nila yung bansa, dudumugin nila. O talagang hindi natitigilan. Pero pag alam nilang may tira yung bansa, di ba? Nag-iisip sila. Parang yung China, di ba? Dito po sa Japan. Di ba? Nakita niyo, di ba? Hindi nila basta maatake-atake ang Japan. Pati yung Taiwan. Pero pagdating sa atin, di ba, sa Pilipinas, grabe silang pumasok ng EEZ natin. Ngayon, daan na ang warship nila dyan sa Baho de Masinloc. Kasi nga alam ng China, di ba, na maano tayo, mahina tayo eh. Di ba? Pero kapag yung bansa na gusto nilang sakupin, o gusto nilang girahin ay may tira o malakas, hindi nila basta-basta ginagawa yung mga bagay na yun. Alam kasi nila yung kahinatnan nila. Nakita nyo yung format, di ba? Ganyan yung mga leader na yan, yung mga komunistang bansa na yan. Di ba? Doon lang sila gumagawa ng hindi talaga kaaya-aya doon sa mga mahihinang bansa. Pero pag meron tira o may kaya o meron talagang matinding kapasidad sa digmaan yung kakalabanin nila, hindi sila basta-basta umatake, di ba? Alam nyo na. Третье. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. Even when they claim to introduce changes to Trump's proposal. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо We видим. can clearly see all these changes are aimed at one thing, to block the entire peace process. Di ba parang ano, no? Parang nag-change of heart siya. Di ba ngayon, binibintang niya ngayon sa Europa na yung Europa ang ayaw ng kapayapaan. Dahil binablock daw ng Europa yung pakikipag-usap kay Donald Trump na yung tungkol sa peace process. Di ba? Binablock daw yun ng Europa. Bakit ganun? Bakit mukhang nag-iba yung ihip ng hangin dito kay Vladimir Putin? Dahil alam natin siya yung ayaw ng ayaw ng peace, di ba? Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать. They put forward demands that are absolute unacceptable for Russia and they know it. Okay, parang may ganun, no? Meron pag-uusap na. Siyempre, yung mga bansa niya, mga leader dyan, pag alam nila medyo argabyado sa usapan yung kanilang bansa, hindi sila papayag. So, ang sinasabi dito ni Vladimir Putin na mayroong pag-uusap na argabyado yung Russia. No? Kaya sinasabi niya na binablangka daw ng Europa yung peace process between Russia, Ukraine at ng Amerika. Kasi nga tong Amerika, sinasabi ko pa noon pa, di ba? Namamagitan ang Amerika para magkaroon po ng kapayapaan. Number 1 po sila, isipin nyo, sila pinakamalakas. Pero sila yung mga umaawat dito sa mga krong-krong na leader na gusto ng digmaan. Diba? Kaya noon ko pa sinasabi sa inyo, no, kapag wala po yung Amerika, wala na po itong mundo natin, puro digmaan na lang. Kasi po itong Amerika po talaga ang pumapagitna. Para hindi po matuloy yung mga matitinding digmaan.
Ganun po ang role ng Amerika. No, buti na lang din po kahit papaano, no, bagamat hindi po perfecto yung nagiging leader din po ng Amerika, pero nakita po natin dito na talaga pong hindi silang ganun kakrong-krong, no? Yung pagdating sa side ng digmaan, talagang sila po pa rin ay pumapagitna. Hindi po yung Amerika yung nag-i-initiate ng digmaan, pumapagitna sila. Kung wala na po yung Amerika, walang papagitna, wala po talaga. Sobrang gulo ng mundo. Весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию. The goal is to later blame Russia for the end of the peace process. Okay. Bibintangan sila ganun po no? Pero po, para sa akin, no, pagdating sa Europa, nag-change of heart siya Alam niya po may tira kasi yung Europa. Pero po sa Ukraine, hindi po siya ganyan, tapang niya. Di ba? Hanggang ganito lang kayo, tapos na kayo, kubkub kayo ngayon. Ganun, di ba? Pero pagdating dito sa Europa, di ba? Sabi niya, noon ko po sinasabi, ayaw namin ng digmaan. Di ba? 100 times ko nang sinasabi, ayaw namin makidigma sa inyo, Europe. Pero no choice kami, kung aatake kayo sa amin, no choice. Siyempre papalag talaga. Pero iba yung tono niya ngayon, di ba? Nakikita nyo? Сворачивание этого мирного процесса. А что? Ipinunto pa ni President Putin na ayaw niyang isantabi ang Europa sa mga pagpupulong tungkol sa kasunduan sa Ukraine. Pero isinasantabian niya mismo ng Europa ang sarili nito. Ay nako, hindi po natin alam kung sino yung paniniwalaan natin sa kanilang dalawa no? Pero po magkakaalaman na lang po yan kung sakaling matuloy yan. No, which is wag naman. Alam naman natin, no? Alam niyo naman na wala po talagang totoong panalo sa digmaan. Meron na nga po tayong problema rin sa Asia, sa atin, sa side natin. Yung China, Japan, Taiwan, nagkakainitan. Siyempre, damay tayo doon kasi kaaliado natin yung mga bansang yan. Yung Taiwan saka yung, yung Japan. Meron tayong MDT. Siyempre, yung Amerika, tutulong din yan. Damay-damay po. Pero na dito sa Asia, meron pa dyan sa, sa side po ng Russia, di ba? Hanggang ngayon may digmaan at madadagdagan pa yata. Di ba? Pero ding gulo rin yung North Korea saka South Korea. Huwag naman pong krong-krongin din tong si Kim Jong-un. Mainggit, di ba? Ba nakikidigma na kayo lahat Didigma na rin ako, didigmain ko na rin yung South Korea. Di ba? Alam niyo naman po makakrong-krong yung mga komunistang bansa na yan. Yung mga leader nila. Di ba? Sila po talaga ng gugulo. Na sana po po talaga mangyari. Kaya malalaman po natin dito kung sino talagang magiging antagonist dito sa bandang huli. Kapag natuloy po yan, digmaan na po yan ng Europa at ng Russia na wag naman po sana mangyari. Depensa pa ng Russian leader, mayroon anyang malapit na ugnayan ang Europa sa kanila, ngunit biglaan niya itong pinutol ng Europa. Ну, европейцы не молчат. Они обижаются, что... Europeans are not silent. They are upset about being sidelined from the talks on a Ukraine peace talks. Kumbaga, tinabla daw, no? Siguro. Initsapwera daw. Sabi nito ni Vladimir Putin kaya daw parang ganyan daw yung ugali ngayon ng Europe. Kasi initsapwera sila sa usapan ng peace talks between Ukraine diyan sa sa laban ng Ukraine sa ng Russia. Их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что... But I want to note that nobody sidelined them. They sidelined themselves. Kumbaga initsapwera daw nila yung sarili nila. Kumbaga sa Tagalog, di ba? Hindi daw initsapwera ng Russia itong Europa sa usapan ng peace talks na yan. Sila daw mismo, yung Europe daw mismo ang nag-sideline o nag-itsapwera sa sarili nila sa usapin na yan. Ay nako, di po natin alam kung sinong sasabi to sa dalawang panig na to. Well, side pa lang po to ni Vladimir Putin na nang nakikita natin dito. Их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же какое-то время у нас был с ними тесный контакт. For a time we had close contacts with them but they abruptly cut ties with Russia. Tinabla ng Europa ang Russia. 'Di ba? Bakit? Anong meron? Kasi nga, yung sa akin lang po, opinion ko lang noon. Noon ko pa sinasabi, 'di ba? Iba po yung takbo ng utak ng mga leader na 'to. 'Di ba? Yang China, yang Russia, yang North Korea. Sila talaga nang gugulo. Siyempre, itong Europa siguro talagang napuno na din. Kumbaga, alam niyo naman, di ba? Kaya siguro ganon. At gagawin din talaga ng paraan lahat ng mga komunistang bansang yan, mga leader na yan, na mambaliktad. Parang China, di ba? Lahat na lang binabaliktad nila. Pero baliktad po kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Di ba?
Sila po talaga ang may kasalanan. Which is, ito rin talaga si Vladimir Putin ang may kasalanan din kung bakit may digmaan ngayon dyan. Diba sa Ukraine? Sila po nagsimula niyan. Siya yung mayabang nun. Bakit ngayon pagdating dito sa Europa, medyo nag-tone down siya ng salita. Diba? Потом они раз резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения That was their own initiative because they adopted the idea of inflicting a strategic defeat. Oh, grabe yun ha. Strategic defeat daw. России стратегического On Russia and judging by everything, they still live in that illusion. Grabe yun. Talagang nagkakainitan po talaga sila. поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Gayunman ay niliwanag ni President Putin na bukas pa rin ang Russia na makipag-usap sa Europa kung nais na nitong bumalik sa realidad ng sitwasyon. Di ba? Talagang nag-iba yung tono ni Vladimir Putin. Yung kanina ko pa sinasabi sa inyo, no? Alam kasi niya na may tira yung Europe. Alam mo yung sabihin na may tira? May palag. Di ba? Hindi po tulad tong sa Ukraine, di ba? Kung magsalita siya nun, talagang ilang months lang kayo, tapos na kayo. Sumuko na kayo, hindi kayo makakapalag sa amin, parang ganun, di ba? Pero hindi nangyari yun. Nakita niya talaga hanggang ngayon may digmaan sila ng Ukraine. Tapos dadagdag pa tong Europa. Alam niya eh. Di ba? Mahihirapan lalo itong Russia. Dito nga na sa Ukraine, nahihirapan siya eh. Dadagdag pa yung Europa. Ano mangyayari? Kaya nagtotone down siya. Di ba? Gumagamit din siya ng kokote kahit pa paano. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International. Ayun lang po, ano pong masasabi nyo sa ating nagawa ng reaction video. Mag-comment po kayo kung ano sa loobin nyo. Dito po sa hidwaan naman ngayon ng Europa at ng Russia. At medyo sa akin nga po, no, nag-tone down ng salita itong si Vladimir Putin ngayon dito po sa Europa. At sana po para sa akin, huwag po sana matuloy itong digmaan na to. Maraming salamat kung nakaabot ka dito. Huwag mong kalilimutan mag-subscribe. Mag-iingat kayo lahat until next time. God bless and peace out.